Ang Aklat ni Job ay isang malalim na libro sa maraming mga kadahilanan. Ang kwento ay itinakda sa isang napakakubling lupain na malayo sa Israel, ang Uz. Ang pangunahing tauhang si Job ay hindi isang Israelita. Ang may akda ng kwento ay hindi nagtakda ng anumang malinaw na panahon ng sinaunang kasaysayan, na tila sinadya. Marahil ay ayaw ng may akda na tayo ay magambala ng mga makasaysayang katanungan sa halip ay tumuon lamang sa kwento ni Job at sa mga tanong na ibinangon ng kanyang karanasan sa pagdurusa. Ang aklat ni Job ay may napakalinaw na disenyong pampanitikan. Ang gitnang bahagi ng aklat ay siksik sa Hebreyong tula na kumakatawan sa mga pag-uusap sa pagitan ni Job at ng kanyang apat na kaibigan. Ang mga pag-uusap na ito ay tinatapos sa pamamagitan ng isang serye ng mga patula na talumpati na binigay ng Diyos kay Job. Tara tignan natin ang kanilang mga linya. Sinasabi sa unang 2 kabanata na si Job ay walang kapintasan, matuwid na tao at nagpaparangal sa Diyos. At biglang makikita na ang Diyos ay umahawak ng hukuman kasama ang kanyang pangkat ng mga tauhan, kung paano niya pinapatakbo ang daigdig. At kabilang sa mga tauhang makikita roon ay si Satanas na sa salitang Hebreo ay nangangahulugang tagapag-akusa o ang taga-usig. Prinisinta ng Diyos si Job bilang isang tunay na matuwid na tao at hinamon ni Satanas ang patakaran ng Diyos na bigyan ng gantimpala ang mga matuwid na tao tulad ni Job. Sinabi niya na ang tanging dahilan kung ba't sinusunod ka ni Job ay dahil binigyan mo siya ng kasaganaan, hayaan mo siyang magdusa at tignan natin kung siya'y matuwid ba talaga. Pagkatapos ay sumang-ayon ng Diyos na hayaan si Satanas na magdusa si Job. Ngayon sa puntong ito ng kwento, nakaramihan sa atin ay magtatanong kung bakit ginawa iyon ng Diyos. Pagkatapos ipagpapalagay natin na sasagutin ng aklat na ito ang tanong na yun. Bakit pinahintulutan ng Diyos na magdusa ang mabubuting tao? Ang prologue ay nagsiset up ng mga tunay na tanong tungkol sa katarungan ng Diyos at kung paano pinapatakbo ng Diyos ang kalawakan ayon sa mahigpit na prinsipyo ng katarungan. Ang sukdulang dahilan ng pagdurusa ni Job ay sadyang hindi nabunyag. Kaya ang paunang salita ay nagtatapos sa isang pagdurusa at nalilito na si Job na sinaway ng kanyang asawa at siya'y nilapitan ng 3 kaibigan na susubukan at magbigay ng karunungan at payo. Ang kanilang mga pangalan ay Elipas na Temanita, Bildad na Suhita at Zophar na Namatita. Lahat sila ay hindi Israelita tulad ni Job. At kinakatawan nila ang pinakamahusay na pag-iisip tungkol sa Diyos at sa pagdurusa sa kalagayan ng tao at ito ay makikita sa pangunahing bahagi ng aklat. Una, magsasalita si Job, pagkatapos may susunod na tugon mula sa isang kaibigan, pagkatapos tutugon si Job sa kaibigang yun at pagkatapos tutugon ng isa pang kaibigan sa tugon ni Job, pabalik-balik sa loob ng 3 cycle. Ang buong debating ito ay nakatuon sa 3 katanungan. Talaga bang makatarungan ang pagkatao ng Diyos? Pinapatakbo ba ng Diyos ang kalawakan sa prinsipyo ng katarungan? At kung gayon, paano ipapaliwanag ang pagdurusa ni Job? Tulad ng makikita natin, sila ay gumagawa mula sa isang malaking palagay tungkol sa kung ano ang dapat na itsura ng katarungan ng Diyos sa mundo. Ibig sabihin, ang bawat isang bagay na nangyayari sa kalawakan ay dapat gumana ayon sa mahigpit na prinsipyo ng hustisya. Kaya kung ikaw ay matalino at mabuting tao, pararangalan ka ng Diyos, gagantimpalaan ka ng Diyos. Ngunit kung ikaw ay masama at mangmang, gumagawa ng kasalanan, parurusahan ka ng Diyos. Ngayon, ang mga argumento ni Job, una sa lahat, siya ay inosente at kaya ang implikasyon niyan, ang kanyang pagdurusa ay hindi isang banal na parusa. Ngayon, alam natin na ang mga bagay na ito ay totoo. Ito pa yung isang dapat nating tandaan, magkaiba ang inosente sa ignorante. Yung inosente, yun yung walang malay, walang kasalanan. Habang yung ignorante, yun yung sinilang sa mundo, lumaki, nag-aral, tumanda, kaso walang alam. Yun yung ignorante. Kaya nga ang sabi ng batas, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Tandaan, ang ginamit na salita ay ignorance at hindi innocence. Balik tayo kay Job. Ang Diyos mismo ang nagsabi na si Job ay matuwid at walang kapintasan, kaya tinapos ni Job ang kanyang argumento sa pamamagitan ng pag-akusa sa Diyos. Habang yung magkakaibigan naman ang kanilang argumento ay ang Diyos ay makatarungan. Ang implikasyon, ang Diyos ay palagi nagpapatakbo ng mundo ayon sa katarungan. Sa ganitong paraan at sa gayon sila ay nagtatapos sa pamamagitan ng pag-akusa hindi sa Diyos kundi kay Job. Siguradong may ginawa si Job na talagang masama para parusahan siya ng Diyos ng ganito. Prinotesta ni Job ang lahat ng to. Sa totoo lang, nagsasawa na siya sa mga kaibigan niya kaya sa uli, sumusuko na lang siya at direkta niyang dinadala ang kanyang kaso sa Diyos.
Ngayon, ang isang bagay na dapat malaman natin, parang nasa emotional roller coaster si Job. Iniisip niya noon na ang Diyos ay makatarungan, ngunit ngayon hindi na niya iyon maisip pa dahil sa pagdurusa. At sa ilang sandali, pinaratangan ni Job ang Diyos bilang isang bully. Minsan ay pinahayag pa niya na inayos ng Diyos ang lahat ng kawalang katarungan sa mundo. Ngunit sa tuwing binibigkas niya ang kaisipang yun, natatakot siya dahil gusto niyang umasa at maniwala na ang Diyos ay tunay na makatarungan. Ngayon, sa huling pahayag niya, hiniling niya na ang Diyos ay magpakita at ipaliwanag ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, nagsalita na si Elihu, yung pang-apat na kaibigan. Siya ay nangangatwiran na ang Diyos ay makatarungan at iyon ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay palaging nagpapatakbo sa kalawakan ayon sa katarungan. Ngunit pagkatapos ay gumawa si Elihu ng mas sopistikadong konklusyon kung bakit nagdurusa ang mabubuting tao. Maaring hindi ito parusa para sa kasalanan nung nakaraan. Maaring nagpaparusa ang Diyos bilang isang babala upang tulungan ang mga tao na maiwasan ang kasalanan sa hinaharap. O maaaring gamitin ng Diyos ang kirot at pagdurusa para bumuo ng pagkatao o para turuan ng mga tao ng mahalagang aral. Hindi sinasabi ni Elihu na alam niya kung bakit nagdurusa si Job, ngunit isang bagay ang tiyak niya, mali si Job na akusahan ang Diyos na hindi makatarungan. Hindi na sumagot si Job, kaya doon na nagtatapos ang mga dialogo at nanatili pa rin ang misteryo. Pagkatapos, biglang nagpakita ang Diyos sa isang ipo-ipo at tumugon siya ng personal kay Job. Siya ay unang tumugon sa mga unang akusasyon ni Job, na siya ay hindi makatarungan at walang kakayahan sa pagpapatakbo ng kalawakan. Ang sabi niya dyan sa Job 38:4, "Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Ikaw ba ang naguutos sa araw para sumikat o ikaw ba naguutos sa panahon?" Naroon na ang mga paningin ng Diyos, hindi pa ipinapanganak si Job. Pagkatapos ay sinimulan ng Diyos na ipaliwanag ang mga gawin ng pastulan, ng mga kambing sa bundok, kung paano nanganganak ang mga usa o ang mga pagpapakain ng mga leon at mailap na asno. Ano ang punto ng lahat ng to? Alalahanin natin yung palagay ni Job at ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kung ano ang itsura ng pagpapatakbo ng Diyos ayon sa katarungan. Una sa lahat, pinapakita nito na ang kalawakan ay isang malawak, komplikadong lugar at ang Diyos ay nakatutok sa lahat ng ito, bawat detalye. Sa kabilang banda, si Job ay mayroon lamang maliit na abot tanaw ng kanyang karanasan sa buhay. Ang kanyang pananaw sa mundo ay napakalimitado. At kaya kung ano yung mukhang kawalang katarungan mula sa pananaw ni Job ay kailangan makita sa isang walang katapusang mas malaking konteksto. Si Job ay sadyang wala sa posisyon na gumawa ng napakalaking akusasyon tungkol sa Diyos. Pagkatapos nito, tinanong ng Diyos si Job kung gusto niyang pamahalaan ang mundo sa loob ng isang araw. Ayon sa mahigpit na prinsipyo ng katarungan na pinapalagay ni Job at ng kanyang mga kaibigan na pinarurusahan ng bawat masamang gawa ng bawat tao sa bawat sandali ng may tiyak na kabayaran. Ang katotohanan ay ang pagsasakatuparan ng hustisya sa isang mundong tulad natin ay lubhang komplikado. Hindi ito itim at puti tulad ng iniisip ni Job at ng kanyang mga kaibigan. Sinimulan niyang ilarawan ng dalawang kamanghamanghang nilalang na ito, ang Behemoth at ang Leviathan, na inaakala ng ilang tao na patulang paglalarawan ng hipo at buwaya. Malamang na tinutukoy nila ang mga kilalang nilalang mula sa sinaunang malapit na mitolohiya sa silangan na ginagamit sa ibang bahagi ng Biblia bilang mga simbolo ng kaguluhan at panganib na umiiral sa sanlibutan. Ang punto ay ang mundo ng Diyos ay kamangha-mangha at napakaganda, ngunit hindi ito perpekto o palaging ligtas. Ang mundo ng Diyos ay may kaayusan at kagandahan, ngunit ito rin ay ligaw at kung minsan ay mapanganib, tulad ng dalawang kamangha-manghang nilalang na ito. Bakit may pagdurusa sa sanlibutan ng Diyos? Maging ito ay mula sa lindol o ligaw na hayop o mula sa ibang tao. Hindi ipiniliwanag ng Diyos kung bakit. Ang sinasabi niya ay nabubuhay tayo sa isang napakasalimuot, kamangha-manghang mundo na sa yugtong ito man lang ay hindi idinisenyo upang maiwasan ang pagdurusa. At iyon ang tugon ng Diyos. Hinamon ni Job ang katarungan ng Diyos. Ang Diyos ay tumugon na si Job ay walang sapat na kaalaman tungkol sa ating sansinukob upang gumawa ng ganoong pag-aangkin. Ang hiniling ng Diyos kay Job ay magtiwala sa kanyang karunungan. At kaya tumugon si Job ng may pagpapakumbaba at pagsisisi. Humingi siya ng paumanhin sa pag-akusa sa Diyos at kinilala niya na lumampas siya sa kanyang mga hangganan.
Sinabi ng Diyos na mali ang magkakaibigan, na ang kanilang mga ideya tungkol sa katarungan ng Diyos ay napakasimple, hindi totoo sa pagiging komplikado ng mundo o karunungan ng Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Diyos na si Job ay nagsalita ng tama tungkol sa kanya. Alam nating mali ang mga konklusyon ni Job, ngunit sinang-ayunan pa rin ng Diyos ang pakikipagbuno ni Job, kung paanong si Job ay tapat na dumaing sa harapan ng Diyos kasama ang lahat ng kanyang damdamin at sakit at nais lamang na makipag-usap sa Diyos mismo. At ang sabi ng Diyos, iyon ang tamang paraan upang maproseso ang lahat ng to sa pamamagitan ng pakikipagbaka ng panalangin. At ang aklat ay nagtapos sa pagkakaroon ni Job ng kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan, lahat na ibalik, hindi bilang isang gantimpala para sa mabuting pag-uugali, ngunit bilang isang mapagbigay na regalo mula sa Diyos. At iyon ang katapusan ng libro. Ang aklat ng Job, hindi na to binubuksan ng palaisipan kung bakit nangyayari ang masasamang bagay sa mabubuting tao. Sa halip, inaanyayahan tayo nito na magtiwala sa karunungan ng Diyos kapag nakatagpo tayo ng pagdurusa sa halip na subukan at alamin ang dahilan nito. Kapag naghahanap tayo ng mga dahilan, malamang nagawing simple ang Diyos tulad ng mga kaibigan o tulad ni Job. Inaakusahan ng Diyos, ngunit batay sa limitadong ebidensya. Kaya't inaanyayahan tayo ng aklat na tapat na dalihin ang ating sakit at kalungkutan sa Diyos at magtiwala na talagang nagmamalasakit ang Diyos at alam niya ang kanyang ginagawa. At iyon ang tungkol sa aklat ng Job. So yun, maraming salamat kung umabot ka sa puntong ito ng ating video. Balikan muna natin yung mga quotable lines mula sa talata ng aklat ni Job. Ang Job ay binubuo ng 42 chapters. Bagamat na huling nagsalita si Elihu, mas marami pa rin yung nabitawan niyang talata kumpara dun sa tatlong magkakaibigan. Pangalawang mas maraming nabitawan si Eliphaz at tabla naman si Bildad at si Zophar sa tig 49 na talata. Isa ring dapat tandaan natin na ayon sa mga scholar ng Biblia, ang panahon ni Job ay nangyari kasabay ng pagtatayo ng Tore ni Babel. So ayon sa kanila, mas nauna pa si Job kaysa kay Abraham. Bago tayo dumako sa mga verses, isa-isahin muna natin yung mga pangalan ng kaibigan ni Job. So si Eliphaz, siya yung nag-defend ng katarungan ng Diyos at naniniwala siya na ang pagdurusa ni Job ay resulta ng kanyang mga kasalanan. Habang si Bildad naman, naniniwala siya na kaya namatay kaagad yung mga anak ni Job dahil sila ay nagkasala. Habang si Zophar naman, yung pinaka-harsh sa tatlong magkakaibigan, naniniwala siya na karapat-dapat pa si Job na dumanas ng mas mahirap pang sakit. Para kay Zophar, kulang pa yung dinaranas ni Job na paghihirap. Ito naman yung mga ibig sabihin ng kanilang pangalan. Kay Eliphaz, my God is fine gold. Kay Bildad, confusing love. Kay Zophar, sparrow, which is rooted in the idea of impudence o yung maya. O ibig sabihin ay lacking respect, kawalang galang. Kay Elihu naman, he is my God. Kay Job, he who weeps, siyang tumatangis o umiiyak o sa ibang salita pa, sa Hebrew, persecuted or hated. Ang setting nitong aklat ay sa uz, na ang ibig sabihin ay counsel or advice in Hebrew or contemplation or pagmumuni-muni. Ito ay sinasabing nasa northwestern part ng Arabia, sa south and east ng Israel. Sinasabi ring one of the sons of Aram, son of Shem, great-grandson of Noah, he may have given his name to an area of the Middle East, later inhabited by Job. So sinasabing ito raw ay either modern-day Syria or Jordan sa panahon natin ngayon. Binanggit din si Job sa Bagong Tipan. Ito ay matatagpuan sa Aklat ng Santiago, Kabanata 5, talatang 10 at 11. Sabi dito, kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Yan, nabanggit na ni James si Job sa New Testament. So balikan natin, i-summarize lang natin ng konti yung mga quotable lines every chapter. So pipili lang tayo ng isa o dalawang talata kada kabanata. So sabi dito sa Job Kabanata 1:21,
At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So yan, hindi naman direktang sinabi dito na kagaya ng naririnig natin minsan sa iba na pinupulot daw ni Job yung uod na nalalaglag sa kanya at ito raw yung sinabi niya. So dito wala naman tayong nabasa. So itong mga napili ko mga verses, ayon lang sa aking sariling preference, depende na rin sa iyo kung paano mo binasa yung Book of Job sa nakalipas nating Bible reading. Dito sa Job chapter 2 verse 4, sabi dito, at si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kong balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. So dito nakalagay na ibibigay ng tao lahat ng kanyang tinatangkilik para lamang sa kanyang buhay. Balat kong balat. So dito makababasa natin na mas nauna pa to kaysa dun sa sinabi sa Exodus, sa Leviticus, sa Deuteronomio, na mata kong mata, ngipin kong ngipin, kamay kong kamay, paa kong paa, bugbog kong bugbog, mata kong mata, ngipin kong ngipin. Ayon sa kanyang pagkasakit sa tao ay gayon din ang gagawin sa kanya. At ang iyong mata'y huwag mahahabag, buhay kong buhay, mata kong mata, ngipin kong ngipin, kamay kong kamay, paa kong paa. So, ulitin ko nga, ayon sa kasaysayan, mas nauna pa itong Job kaysa sa panahon ni Moises. So kinote din to sa Mateo 5:38, sinabi dito, narinig ninyong sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin. So dito kay Job ang sinabi ay balat kung balat. Ginagamit din yung mga talatang binanggit ko sa katagang, does the end justify the means? Ang sabi pa dito sa Job chapter 2 verse 10, ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi.